Lumuhad ang leader sa harap ni Sohan habang ang iba pang mga kasamahan ay nagulat na tumingin sa kanilang leader at sumunod sa kanya. Paano namin iligtas ang batang Panginoon at madadala siya pabalik? Tanong ng leader. Tumayo si Sohan, hawak ang isang bote sa kanyang kamay, at nagtanong, paano mo ba tinatanong? Inabot ni Sohan ang tasa sa kanya, at naguluhan ng leader habang kinuha ito. Binuhusan ni Sohan ng inumin ang tasa at sinabing, inumin mo. Inalis ng lalaki ang kanyang belo at ininom ang laman ng tasa, habang nagulat ang iba pang mga kasamahan na nanunood. Sabi ni Sohan, noong lumapit sa akin ang batang Panginoon para magsalita ng kayabangan, naselyohan na ang kapalaran niya at pati na rin ang sa inyo. Unti-unting nanigas ang mga ugat ng lalaki, nahulog ang tasa mula sa kanyang kamay, at nagsimulang umubo ng malala, damyugo mula sa kanyang bibig. Laking gulat ng mga kasamahan niya habang bumagsak ang lalaki sa sahig, patay. Nang inig sa takot ang mga natirang kasamahan habang nakatingin kay Sohan. Tumawa si Sohan at nagsabi, maligayang pagdating sa unorthodox faction. Nasa gitna ng isang bulwagan si Sohan, pinalilibutan ng kanyang mga tauhan, habang nakaluhod sa harapan nila ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult. Tinanong ni Sohan ang kanyang mga tauhan, ilan ang nabuhay. Sumagot ang isang lalaki na may pulang buhok, mga 10, ngunit may isa pang ginagamot sa itaas, bagamat mukhang malabo na ang pag-asa. Isa pang lalaki ang nagsabi, ilan sa kanila ang pumunta sa lugar ng Left Guardian. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabing, huwag mo na silang alalahanin, malamang patay na silang lahat. Lumingon si Sohan sa mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult at nagsabi, ang mga mamamatay na ngayon. Ito na ang inyong pagkakataon. Napatitig ang lahat sa takot. Huminga ng malalim si Sohan at ngumiti, mukhang wala. Akala ko may ilan na magpapakamatay. Tinawag niya si Haro, alista mo ang mga pangalan nila at ibalik sa Chang'an. Ituring silang mga taksil at ipasa sa mga tauhan mo sa White Heaven Demonic Cult. Tumango si Haro at sinabing, oo, tama po. Dagdag ni Sohan, hindi mahalaga kung maniniwala sila o hindi, gumawa ng lason na nangangailangan ng regular na paggamot gamit ang antidote. Si Lee Haro ang bahala sa mga antidote. Sinabi ng gray-haired man, oo, sir. Binalingan ni Sohan ng red-haired man at sinabing, ikaw naman, leader ng fraction, gawin ang kailangan. Sumagot ang lalaki, oo, alliance leader. Tinanong siya ni Sohan, nasa iyo pa ba ang pera mula sa Jol clan? Sumagot ang lalaki, oo, nasa akin pa. Sabi ni Sohan, kailangan natin ng kaunting halaga nito para gamitin sa mabuting layunin, dahil ito ay pera ng Orthodox faction. Iniutos ni Sohan na ipadala si Rugosa kasama ang mga regalo, 1 piraso lang ang sapat. Tumango ang lalaki at sinabing, oo, sir. Tumingin si Sohan sa red-haired man at nagtanong, kailangan ko bang tulungan ang Hub Alliance? Hindi ko sila gaanong gusto. Ngumiti ang lalaki at sumagot, hindi ko rin sila gaanong gusto. Tumawa si Sohan at sinabing, magpadala na lang tayo ng mensahe sa kanila, sabihing mag-ingat sila. Sumagot ang lalaki, oo, sir. Paano naman ang Mount HCT? Tumayo si Sohan sa gitna ng bulwagan, pinaliligiran ng kanyang mga tauhan. Sabi niya, dahil ako na ang target ng White Heaven Demonic Cult, hindi naligtas ang Chang'an. Maaaring may mga inosenteng mamamatay. Iniutos niya, ipadala ang inyong mga pamilya at matatanda sa Chenyang. Sisiguraduhin kung may mga tauhan doon para tumulong. Para rin sa inyo, kung ayaw ninyong mamatay, pumunta na sa Chenyang. Tumugon ang isang tauhan na may ngiti, oo, sige. Ang isa pa ay nagtanong, pwede na ba kaming umalis ngayon? Isang lalaki na may pulang buhok at mata ang ngumiti, matagal ko nang gustong pumunta sa Chenyang. Ngumiti si Sohan at sinabing, maraming makikita doon kung pupunta ka. Natawa ng malakas ang lahat, habang ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult ay naguguluhan at iniisip, hindi ba talaga sila natatakot sa aming kulto? Sabi ni Sohan sa kanyang mga tauhan, medyo gabi na, pero mag-inuman na tayo. Ang isang lalaki ay sumagot, syempre, alliance leader. Binalingan ni Sohan ang mga miyembro ng demonic cult at sinabi, at dahil mga especially iyako na kayo ngayon, sumama na rin kayo. Tara, sa gabing yun, nang maliwanag ang buwan, nagtipon ang mga miyembro ng Chang'an Unorthodox faction sa isang restaurant. Masayang nagiinuman at kumakain ang lahat, habang nagbubuhos si Sohan ng inumin para sa kanyang mga tauhan. Nandoon din sina Gusa at Sang. Masaya si Gusa, ngunit halatang inis si Sang. Habang naguguluhan ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult,
Itinaas ni Sohan ang kanyang kamay at lahat ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ngumiti si Sohan at tinanong, alam niyo bang galing ako sa isang performance group? Tumugon ang isang lalaki ng may ngiti, hindi naman. Tumawa si Sohan, totoo yan. Simula pagkabata, knife dancing na ang ginagawa ko. Kaya ko pang sumayaw kahit may palakpak lang. Sundan niyo ako, pwedeng pumalakpak o gumamit ng armas. Pwede rin kayong mag-drumming sa mesa o mag-snap ng daliri. Madali lang, di ba? Nagsimula na silang lahat na tumuktok sa mesa at pumalakpak. Ngumiti si Sohan, magaling. Tamang-tama, nakatingin si Sang kay Sohan ng naguguluhan, iniisip kung ano na namang ginagawa niya. Samantala, tinutuktok ni Gusa ang isang jar gamit ang stick. Nakatingin si Sang kay Gusa ng masama, halatang naiinis. Binalingan ni Sohan si Gusa at sinabi, ayos, magaling ka rin, Gusa. Yumuko si Gusa ng masaya at sinabi, salamat, Alliance Leader. Lalong uminit ang inis ni Sang sa kanya. Ngumiti si Sohan at sinabing, sige, ituloy mo lang. Sumigaw si Gusa, sige, sir, at mas malakas pang hinito ang jar gamit ang stick na lalo namang kinainisan ni Sang. Pagkatapos, binalingan ni Sohan si Sang at tinawag, left guardian. Binuksan ni Sang ang isang mata at tumingin kay Sohan. Hindi ka ba sasali? Tanong ni Sohan. Pumikit si Sang at umiling, pero kitang-kita ang pagkairita sa kanyang mukha. Lahat ng tao ay napatingin kay Sang habang iniisip niya ng galit para naman. Si Sohan ay tumingin sa kanya na may nakakalokong ngiti. Lumingon si Sang sa kanya nang may galit at malakas na sinuntok ang mesa, dahilan para magkalat ang mga bagay sa ibabaw nito. Natakot si Gusa at tinitigan siya, ngunit si Sohan ay ngumiti lang at nagsabi, talaga nga naman, malakas ang left guardian natin. Tumawa ng malakas ang lahat. Sinabi ni Sohan, sabay-sabay tayo ngayon. Pumikit siya at nagsimulang sumayaw ng maayos. Sumabay ang lahat sa pag-awit. Isang lalaki ang nagtaas ng kamay at nagsabing, Alliance Leader, kaya ko rin yan. Binuksan ni Sohan ang kanyang mga mata at ngumiti, sige, lumapit ka. Lumapit ang lalaki kay Sohan at nagsimulang sumayaw. Nag-e-enjoy ang lahat habang sumasayaw sila. Tumayo na rin si Gusa mula sa kanyang upuan. Kaya tinanong siya ni Sang, anong ginagawa mo? Sumagot si Gusa, hindi ganyan ang tamang galaw. Nakangiti si Sohan at sinabing, Gusa, subukan mo rin. Kumislap ang mga mata ni Gusa sa kasiyahan, opo, sir, at nagsimulang ipakita ang kanyang mga galaw. Nagalit si Sang habang may isang tao na natawa at nagsabi, ang galing mo. Tinawag ni Sohan si Gusa, halika rito, sabay tayong sumayaw. Lumapit si Gusa na masayang nagsabing, opo, sir. Lumingon siya kay Sang at tinanong, Nim, bakit hindi ka rin sumali? Galit na sumagot si Sang, layuan mo ako bago kita patayin. Takot na tumakbo si Gusa papunta kay Sohan at nagsimulang sumayaw kasama ng isa pang miyembro. Masaya at nagtatawanan ng lahat habang nagsasayaw sila. Binuksan ni Sohan ang isang pamaypay at ngumiti, ako si Jin Sohan mula sa Qingyang. Hindi ako ang pinakamalakas na martial artist sa buong mundo. Pero maipagmamalaki ko na ako ang pinakamahusay na manginginom. Natawa ang lahat at sumang-ayon, tama ka? Si Gusa naman ay paikat na hinaplos ang kanyang digite at proud na nagsabi, ako si Gusa mula sa Chang'an. Nagtratrabaho ako sa tavern, pero sa puso ko, isa akong tao ng unorthodox faction. Natawa ng malakas ang lahat at pumalakpak. Itinaas ni Sohan ang kanyang kamay at nagsabi, dahil sumasayaw ka ng may espada at umiinom ng may espada sa kamay. Maaari mong tawaging sarili mo bilang tao ng unorthodox faction. Masayang tumugon si Gusa dahil sumasayaw ka ng may espada at umiinom ng may espada sa kamay. May isa pang tao ang nagtapos ng pangungusap, maaari mong tawagin ang sarili mong tao ng unorthodox faction. Sabay-sabay silang umawit at sumayaw ng masaya. Sa gabing yun, sa White Heavenly Palace, 5 lalaki ang nakaupo sa paligid ng mesa. Isang lalaki ang nagtanong, ang ikatlong anak ba ay hawak ng unorthodox faction? Sumagot ang isa, hindi ko alam kung alam nyo na, pero ang may kagagawa nito ay ang disipulo ng Venom Demon. Isang lalaking may lilang buhok ang ngumiti at nagsabi, disipulo ng Venom Demon? Ang isa naman ay walang galang na nagsabing, pareho silang magulo, ang Venom Demon at ang mga disipulo niya, saan man sila magpunta. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki kasama ang 2 alipin. Tumingin ang mga nakaupo sa mesa sa kanya. Siya ay si Ju Chanek, ang vice-leader ng White Heaven Demonic Cult. Naisip ng lahat, Ju Chanek, tinawag lang kami dito para makita siya?
Halata ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Binati sila ni Chanek, "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang lalaking may lilang buhok ay nagtanong kay Chanek, "Ano ang dahilan ng pagpunta mo dito, unang anak? Plano mo bang manguna sa pagpupulong?" Sumagot si Chanek, "Hindi naman. Nandito lang ako dahil may personal akong pabor." Isang matandang lalaki ang nagsabi, "Aalis na ako kung hindi darating ang leader ng kulto." Hindi siya dapat palaging nag-uutos sa mga tao na pumunta at umalis. "Marami akong ginagawa." Nakinig si Chanbik at sinabi, "May inihanda ako." Lumapit ang mga alipin, bitbit ang mga kahon, at binuksan ang mga ito. Sinabi ni Chanek, "Mga 10 milyong diang ito. Dumating ako dahil tumanggi ang leader ng kulto na baguhin ang kanyang desisyon. Hindi ko alam kung alam nyo na, pero ang kapatid ko ay bihag ng unorthodox faction ng Chang'an." Tumingin sila sa kanya nang nakangiti. Si Chanbik ay tumingin sa kanila at galit na nagsabi, "Ito ang pabuya para sa ulo ni Jin Sohan. Galing ito sa sarili kong pondo. Kung maibabalik nyo ang kapatid ko ng buhay, bibigyan ko kayo ng dagdag na 10 milyon. Opisyal kong igagawad sa taong makapagbalik sa kanya ang 20 milyon. Isang lalaki ang nagtanong, "At kung mabaygo kami?" Sumagot si Chanbik, "Hindi kayo mabibigo, maliban na lang kung patay na ang kapatid ko. Kung ganoon, dalhin nyo na lang ang ulo ni Jin Sohan." May isa pang nagtanong, "Ang 20 milyon na ba ang lahat?" Sumagot si Chanbik, "Syempre hindi. Ang taong magtatagumpay ay gagawin kong Panginoon ng siyay." Isang lalaki ang tumingin sa kanya at nagtanong, "Bakit hindi mo na lang gawin ito mismo?" Sumagot si Chanbik, "Ang kulto natin ay malapit ng magpalakas ng posisyon sa Jianggu. Marami kaming kailangang gawin para ayusin ang mga lumang alitan. Kailangan naming maghiganti sa mga sekta at angkan na humadlang sa amin noon, pati na ang Hub Alliance. Kaya mababa ang prioridad ng Shanqi Unorthodox faction. Kaya ito ay personal kong kahilingan." Isa pang lalaki ang nagtanong, "Paano kung lahat kami ay tumanggi?" Sumagot si Chanek, "Kung ganoon, malamang ako o ang pangalawang anak ang pupunta, pero makakasagabal iyon sa mga plano ng kulto." Tumingin sa kanya nang may pagtataka ang lahat. Isang lalaki ang nagsabi, "Narinig ko na disipulo siya ng Venom Demon." Sumagot si Chanek, "Ang Venom Demon Sunbi ay hindi nagpakita sa pagpupulong ngayon. Tinatanggihan din niya ang mga utos ng ama ko. Narinig ko na hindi siya ang tipo ng tao na nagmamalasakit kung mamatay man ang isa sa kanyang mga disipulo." Tumayo ang isang matandang lalaki at nagsabi, "Ang dating Venom Demon ay hindi ganoon, pero ang katotohanang buhay pa ang disipulo niya at maayos ang kalagayan ay nangangahulugang may nagbago. Kaya ang bagay na ito ay mas mahalaga pa sa 20 milyon. Baka kailanganin pa nating lumaban sa Venom Demon." Lumapit ang lalaki sa pinto at nagsabi, "Sabihin sa White Heaven na isuko na ang ikatlong anak. Hindi ako interesado. Tawagin niyo ako kapag nandito na ang leader ng kulto." Yumuko si Chanek at nagsabi, "Sige, Blood Heaven Sunbeam, magpahinga ka ng maayos." Lumabas si Blood Heaven ng silid, at sinundan siya ni Chanek ng tingin hanggang sa magsara ang pinto. Tiningnan niya ito ng galit. Isa pang lalaki ang nagsabi, "Sang-ayon ako, hindi sapat ang pera." Humarap si Chanek sa kanya at nagsabi, "Kung ganoon, gawin natin ito, ipapasama ko ang pangalawang anak sa inyo." Sumagot ang lalaking may lilang buhok ng may kabastusan, "Sobra naman yan. Baka kaya niyang ayusin ang lahat mag-isa, at mag-umpisa pa ng takeover ng Shanxi." Sumagot si Chanek, "Hindi naman sobra." Nagpatuloy ang usapan ng matindi ang tensyon. Sumagot si Chanek, "Maraming posibilidad. Mahirap ang pagsagip lalo na kung sumama si Venom Demon Sunbi at kung may ibang dumating pa. Malapit nang dumating si ama kasama ang mga handang tanggapin ang kahilingan. Pakiusapan siya." Yumuko si Chanek at nagsabi, "Magpapalam na po ako." Pagkatapos nito, isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Yumuko si Chanek at nagsabing, "Maligayang pagdating, Venom Demon Sunbeam." Lumapit si Venom Demon at tinanong, "Huli ba ako?" Sumagot si Chanek, "Hindi naman po." Umupo si Venom Demon at nagsabing, "Iniisip ko kung sino yun, pero ikaw pala." Sumagot si Chanbik, "Oo nga." Tumingin si Venom Demon sa kanya at nagsabi, "Lumaki ka na ng husto." Sumagot si Chanek, "Oo, pati ang disipulo ninyo." Ngumiti si Venom Demon at tinanong, "Ang disipulo ko? Bakit pinag-uusapan natin ang disipulo ko? At bakit mukhang hindi masaya ang lahat dito?" Tumawa ng malakas si Venom Demon. Tumingin sa kanya si Chanek na tila nalilito. Ngumiti si Venom Demon at nagsabi, "Dapat ko bang utusan siyang palayain na?"
Kahit na matigas ang ulo niya, napakuyom ng kamao si Chanek sa galit at nagsabi, kung darating si Ama, sabihin mo sa kanya kung ano ang palagay mo, tulad ng kung paano mo aalagaan ang iyong disipulo. Sumagot si Venom Demon ng may nakakalokong ngiti, White Heaven Chanbik, sa halip na alalahanin ng disipulo ko, tawagin mo ang ama mo dito. Galit na tumingin si Chanbik. Isang matandang lalaki ang nagsabi ng may galit, pumunta ako dito dahil akala ko may mahalagang pagpupulong, pero ang batang ito lang ang nagpapanggap na leader sa pagpupulong ng mga patriarka. Akala niya napakagaling na niya dahil lang lumaki siya. Narito lang kayo't nakikinig sa mga walang kwenta niyang sinasabi. Tiningnan nila ang matanda ng naguguluhan. Galit na tumingin si Jade Chanek sa kanya at naisip, Venom Demon, tinitingnan mo pa rin ako bilang bata. Tumingin si Venom Demon sa kahon ng pera na hawak ng isang alipin at tinanong, ano yan? Pera, sumagot ang isang lalaki, humihingi siya ng tulong para mailigtas ang ikatlong anak. Ngumiti si Venom Demon at nagsabing, kaya pala nag-uutos ang unang anak sa amin. Galit na sumagot si Jade Chanek, hindi ito utos. Isa itong kahilingan. Ngumiti si Venom Demon at tinanong, kahilingan. Chanbik, kung ang tauhan mo ay nagbigay sa iyo ng ganitong kalaking pera para utusan kang patayin ako, ano ang iisipin mo tungkol doon? Naguluhan si Chanbik sa narinig. Nagpatuloy si Venom Demon, mukhang kulang ang pangunawa mo sa mundo dahil masyado kang nakatutok sa pagsasanay sa martial arts. Tigilan mo na ang pakikialam sa mga usapin ng matatanda at tawagin mo ang ama mo. Biglang pumasok ang isang agresibong boses, Venom Demon, tama na. Lahat sila ay tumingin sa pinto. Isang matandang lalaki ang pumasok, siya ang leader ng White Heaven Demon Cult, si Juyol. Sinabi ni Yol kay Chanek, bumalik ka na. Tumango si Chanek at nagsabing, opo, ama. Umupo si Yol sa isang bakanteng upuan at tinanong si Venom Demon, Venom Demon, ang una mong ginawa matapos mawala ng matagal ay pagsabihan ng anak ko. Sumagot si Venom Demon, aba, nagdala siya ng pera at sinabi niyang gusto niyang patayin ang disipulo ko. Tinanong siya ni Yol ng galit, Venom Demon, bumalik ka lang ba dahil natatakot kang patayin namin ang disipulo mo? Ngumiti si Venom Demon at sumagot, kung sa tingin mo natatakot ako, hindi ko sana nakuha ang palayaw na ito. Tinitigan siya ni Yol ng galit. Habang nakangisi si Venom Demon, sinabi ni Yol ng galit, naiintindihan ko. Kung ganoon, ang kulto ang mag-aasikaso sa mga bagay na may kinalaman sa disipulo mo. Dati, kinokonsidera ko ang opinyon ng vice-culto leader, pero nagbago ang isip ko nang makita kita. Napansin ng lahat ang sinabi ni Yol na tila nag-utos siyang patayin ang disipulo ni Venom Demon na ikinagulat ng karamihan. Bagamat nagalit, ngumiti si Venom Demon at sinabi, kung ganoon ang nais mo. Habang nanginginig ang mga kamao ni Yol sa galit, tinanong ni Venom Demon, ano nga ba ang pinag-uusapan natin ngayon na tila nagpapaigting ng tensyon sa inyong mga mukha? Lahat ay tumingin ng agresibo kay Venom Demon, ngunit ngumiti lamang ito sa kanilang mga reaksyon. Sa labas ng silid, nakatayo si Chanek kasama ang kanyang nakababatang kapatid, ang pangalawang anak ng White Heaven Demonic Cult, si Jay Kino. Sabi ni Kino, sige, pupunta ako. Sumagot si Chanek, oo, susuportahan kita hanggat makakaya ko. Tumingin si Kino kay Chanek na may pagtataka, suporta. Sagot ni Chanek, akala mo ba kaya nahuli si Chanen dahil mahina siya? Isipin mo pa, narito si Venom Demon, kaya malamang na sumanib din ang immortal physician sa Chang'an. Maraming posibilidad, tugon ni Kino, sige. Tinitigan ni Chanek ang kapatid at nagsabi, kung pupunta ka sa Chang'an, kakausapin ko si ama at papatayin ko si Venom Demon. Tinanong ni Kino, si Venom Demon. Galit na sagot ni Chanek, sigurado akong hindi tatutol si ama. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng kapal ng mukha na magpakita dito, pero oras na para pagbayaran niya ang kanyang kayabangan. Sinabi ni Kino, lahat ay takot sa kanya. Hindi mo ba naiisip na may mga tatutol? Tumugon si Chanek, nakita mo kung paano walang gustong tumulong para sagipin si Chanen. Sila ang tipo ng tao na walang pakialam kung sino ang mamamatay basta't hindi sila. Nakapamulsa si Kino at galit na sinabi, ganoon pala. Sa Mount Husk Frontier, sa loob ng Confession Cave, may isang lalaking nakahiga at tumatawa. Isang boses ang tumawag sa kanya, nakatatandang kapatid. Nagtaka ang lalaki at tinanong, ano ang ginagawa mo rito? Binuksan ng isang lalaki ang pintuan ng piitan at pumasok. Siya ang unang disipulo ng Mount Husk sect, si Jay Satang. Masaya siyang tinanong, posible ba na palalayasin ako ng sekta?
Inilapag ni Saing ang mga damit sa isang upuan malapit sa lalaki at sinabi,